Kat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tatandaan niyo ito, ha? Baka tatanungin ko sa inyo ito bukas. Ano? Ngayon, sino ba ang dapat na sumampalataya? No? Dapat lahat ng mga tao sapagkat ang kanyang ibinibigay ang kanyang tiidijaya na kadatayo isudijay biyag nga agnanayon. Gapunan. Kitain tayo na apay nga ni Apo Diyos. Al-alokin na. Bakit ang Panginoon ay hinihikayat niya tayong lahat o lahat ng mga tao na sumampalataya, subalit ilan lamang ang maaaring sumampalataya sa Kanya. Lahat ba ng tao ay nagkasala o mayroong mga taong hindi nagkasala? Ano sa palagay nyo? Lahat ay nagkasala? O mayroong hindi nagkasala? Lahat. Ayon sa teksto natin, Diyos sa Romans chapter 5 verse 12, ang sabi ni Pablo ganito, Gapuna, no kasanuti sa serrek ti basol dito'y lubong gapu iti maymay sa atao, kenti ipapatay gapu iti basol. Gapuna, ati ipapatay imay kadagiti isu amin nga tattao agsipod ta isuda nagbasol da amin. Walang tao na hindi nagkasala. Kaya ang kanyang pag-ibig Kaya ang kanyang pag-ibig gusto niya na makamtan ng lahat. Gusto niya na tumanggap ang lahat ng kanyang pag-ibig. Ngayon, ano ang salita na kasalanan? Nalalaman natin, parang ganito lang ang kasalanan, nagsalungasing ka, sila jalaeng ti basol, amo tayo dayay, ngayon no kitain tayo. Aniya ti dakkel unay nga epekto ti ti basol, kado tayo nga tattao. Ibagbaga dito Roma, chapter 7, verse 24, kita nyo itedo na ipalpalakam ti basol, parana, nakaay-ayak a tao. Siya sino ti manglukat to kanyak, ito'y bagi ni patay. No? Sapagkat ang lahat ng tao ay nagkasala, tayong lahat ay mamamatay. Ilang taon lamang tayong nabubuhay? Kung minsan, mabubuhay lamang sa ngayon, Pag umabot na ang tao ng pares ni Sister, parang nakalimutan ko ng pangalan niya, Mama ni Sister Shubi, 86 years old yata siya. Humigit kumulang. Pero, umabot man tayo ng 100 taon, alam natin na mamamatay din tayo. Maligaya pa lamang tayo pag nabubuhay tayo, malakas tayo. Pero, alam natin na darating tayo sa hangganan ng ating buhay na doon marahil iiyak tayo. Mararamdaman natin ang kalungkutan at sakit ng loob dahil tayo pilit na iiwanan natin ang ating mga mahal sa buhay. At ang mga mahal natin sa buhay, labis naman silang malulungkot dahil mawawala na ang kanilang mahal sa buhay. Kaya ito ngayon ang dulot ng kamatayan, ng kasalanan, kamatayan. Kamatayan. Kaya nga may paanyaya ang ating Panginoon na pag sumampalataya tayo sa kanyang anak na si Jesucristo, ang sabi niya magkakaroon daw tayo ng buhay na walang hanggan. Titingnan natin, gaano kasanuti kinarungsot ti basol, kasanuti kinaulpit ti basol. Basahin tayo ti kunan ni Isaiah chapter 24 verses 5 and 6. Ibagbaga ni Isaiah, tilubong met narugitan babaen kadagiti agtaeng kenkwana, agsipod ta
naglabsing da itilinter, kinaniwas da dagiti bilbilin, rinakrak da ti agnanayon na tulad. Na makita tayo na, anya ti basol, naglabsing da itilinter, kinaniwas da dagiti bilbilin, rinakrak da ti agnanayon na tulad. At na nagpintas ko mga plano ni Apo Diyos, idi nga parswaen na dagiti swami.